sobrang init ng ulo ko para ipaglaban kayo, samantalang nakaupo siya doon at katabi pa niya. BFF pa niya, di ba? Bakit ganun? Pagkatapos na yun, binabasa ako, narinig ako, sabi niya, makikipag-usap daw siya doon sa kanila para daw pumaayos ang transition, chuchuchu. Eh bakit di pa niya kausapan? Eh katabi naman niya. Ay, di ba? Para sa kaalaman ho ng lahat, mahaba po yung explanation dyan. Yung sinasabi nilang pinapalabas nilang paninira sa akin, na pinasara ko po ang health center. Oo, pinasara ko. Bakit? Ayaw nilang pumirma sa MOA. Ang gusto nila, pasukin yung health center at sabihin niya, akin to. Yun ang gusto nila. Ayaw nilang magkaroon ng memorandum of agreement para nagsasabi na, oh, nakikihiram lang kami. Ang gusto nila, bubuksan mo ang pintuan at papasok sila at aangkinin na nila. At ang sabi nila, maghabol ka na lang. Ay, mukha ba akong tanga? Diba? Kung magaling kayo at sinabi nyo na handa na kayo, ay diba sabi naman niya, ready na kami. Ay bakit hindi naisip yun? Ay, kung tutuusin, nag-umpisa as early as May. In-extend ko pa nga yun hanggang katapusan ng taon. Hanggang December. Para lang mabigyan pa rin ng tulong yung mga kababayan natin doon. Nagtataka na nga ako. Ang dami pong nagsasabi, sana tumakbo ka ng mayor sa Taguig. Sabi nila, di po ba? Una, hindi na nga ako tumakbo doon, hindi na lang siya nagpasalamat na hindi ako tumakbo doon. Di ba? Eh kung tutuusin, may 200,000 boto na ako. Hindi na ako tumakbo. Diba? Oh. Alam naman, hindi marunong mag-thank you. Hindi ko alam. Kaya kailangan po sa Makati, pakita po natin sa balota ang Abby Binay ay malayong malayo sa susunod na number 2 na senator. Papakiusap ko po sa lahat ng mga nasa Embo, may mga kaibigan, ng mag-anak, kapamilya kaya doon sa Embo. Dapat mag number 1 ako doon sa Embo.